Ang huling winika ng Panginoong Yesus. Nung siya nasa krus ng Kalbaryo, sabi niya ron, Father, into thy hands I commit my spirit. Ito po yung final at pinakahuling wika o salita na sinampit ng Panginoong Yesus nang siya ay nasa krus ng Kalbaryo. Matapos yung maghapon na siya pinahirapan, hinahagupit, inaalipusta, dinuduraan, pinabato, sinisipa, tinatadyakan, maghapon yun hanggang sa siya makarating sa krus ng Kalbaryo. Dumating ang huling sandali ng kanyang buhay bilang isang tao. Ito yung sandali na magbabago ng kasaysayan ng mundo. Ito yung sandali na magtatakda ng katapusan ng kasalanan at ng kasamaan sa mundo. This is the moment that will alter the course of history. Ang sabi doon, Father, into thy hands I commit my spirit. Tatlong bagay po ang pinakita ng Panginoong Yesus. Total submission, yung tawagin niya ang kanyang ama. At total trust, yung sabihin niya, into your hands. At total completion, yung sabihin niya, I commit my spirit. Sa Tagalog, Ama, sa iyo ko itinatagbibilin ang aking espiritu. Matatandaan ko po, matapos kong balik-balikan yung alaala ng aking buhay. 3 beses na pala akong nagsabi na, Lord, bahala ka na po sa akin. 3 beses yan. Binalikan ko lahat ng pangyayari sa buhay ko. At ang una ay nung ako'y na-ICU dahil nag-palpitate ako. 4 days and 3 nights ako sa ICU. No one was with me. Nasa Saudi po ako nito. 4 days and 3 nights. Nag-iisa ako sa ICU. Ang tanging dumadalaw lang sa akin ay yung nurse. And then dumating yung pang-3 gabi ko. Sabi sa akin ng doktor, kapag bukas ganyan pa rin ang heartbeat mo, wala tayong choice kundi mag-open heart surgery. And at that moment, ang sabi ko, Lord, bahala ka na po sa akin. That was the first time na nasabi ko yun sa Panginoon. Then pangalawa, nung ma-opera ako sa spine, nung lagyan ako ng bakal. Bago ako dalhin sa operating room, sinaksakan ako ng pampatulog. Then pagdating sa operating room, inihiga ako ron sa parang katayan, na stainless, inihiga ako ron, habang hinihintay nila na matulog ako. Nung nakatingin ako sa malalaking ilaw na nasa tapat ko, tangi ko lang nasabi, Lord, bahala ka na po sa akin. And that was the last moment na naalala ko. At nung magising ako the next day, nasa ward na ako, nagre-recover ako, kasama ko na ang pamilya ko. And the last thing, and the last time na ako'y nagsabi ng Lord, bahala ka na po sa akin, nung ma-COVID ako. Na dinala na ako sa ospital kung saan yung lahat ng dinadala ron, yung mga namamatay na. Doon ako dinala. Sabi sa akin ng doktor, ito na lang ang pag-asa ko, yung maliit na gamot at isang injection. Kaya nung ibigay sa akin yung ng doktor, at sabi ko sa Panginoon, Lord, bahala ka na po sa akin. And lo and behold, by the miracle and by the grace of God, gumaling po ako. So 3 beses po yun na naalala ko sa aking buhay. At yung ma-COVID ako, that was my nearest death experience. Doon ko naranasan yung alam ko mamamatay na pala ako. Ay mapalad kayo kung hindi nyo pa nararanasan yun. At huwag na ninyong pangarapin pandanasin. Na everything, wala ka nang mararamdaman. 3 emosyon lang ang nangingibabaw sa akin that time. Sa lahat ng sitwasyon na yun. Helplessness, hopelessness, and being alone. Oo, nandun ang pamilya ko, pero hanggang operating room lang nila ako pwede ihatid. Pagdating ko sa operating room, ako lang at ang doktor. Nung ma-COVID ako, naroon ang asawa ko, lagi ko siyang ka-video chat. Pero hanggang video chat lang. Nung ako'y na-ICU,
Marami akong kasama ron, pero puro nurse. Pero wala sa loob ng ICU. Nag-iisa lang ako sa ICU. So, 3 emotions lang ang nangingibabaw. Hopelessness, helplessness, and being alone. Pero ang Panginoong Hesus, nung sambitin niya ng mga katagang ito, puno siya ng kasiguruhan na muli siyang babalik sa piling ng Diyos Ama. At ang nais ipakita sa atin ng Panginoong Hesus na dapat tayo magtiwala na mapapasa Diyos ang ating espiritu, ang ating kaluluwa kung tayo sasamba at sasampalataya sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas. Sa sinabi ng Panginoong Hesus, Ama, sa amal mo, pinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Yung pong sa word na pinagkakatiwala, ang Greek word po na ginamit dyan ay paratitaimi. Paratitaimi. Nang ibig sabihin, to entrust for safekeeping. Ang ibig sabihin po nun, ipinagkakatiwala para ingatan. Parang deposito sa bangko. Na idinideposit mo, ipinagkakatiwala mo sa bangko para ingatan. Para titayin. No? So the word demonstrated Jesus' divine trust after the successful completion of His earthly mission bilang isang nagkatawang tao. Lagi natin tatandaan ang Panginoong Hesus nung narito, bagamat siya Diyos, siya'y nagkatawang tao. So pagkatapos ng matagumpay na pagganap sa kanyang misyon, bilang isang nagkatawang tao, siya ay babalik na sa kanyang pinagmulan, yung langit na bayan. Tatandaan natin mga kapatid, Jesus did not die because of the cross. Jesus did not die because of crucifixion. Saan namatay ang ating Panginoong Hesus? Ang ating Panginoong Hesus ay namatay. Jesus died dahil gusto niya tayong tubusin sa kasalanan at iligtas sa kahatulan. Alam niyo, nung imagining that moment na ang Panginoong Hesus ay naghihingalo, ang langit ay nagdidilim, ang lahat ay tumatahimik. Hinihintay na lang na malagot ang hininga ng Panginoong Hesus. Alam ba ninyo na at that very moment, nakaabang ang laksa-laksang anghel handang sumaklolo sa Panginoong Hesus. Isang sabi lang ng Panginoong Hesus, tulungan niyo ako, magbababaan ang anghel. Upok sa iyo ng lahat ng tao, ililigtas ang Panginoong Hesus. And yet, hindi ganun ang nangyari. It changes the course of history ng ating mundo. Then after that, sabi ron, at pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. And Jesus died. Alam niyo, kagabi nung ginagawa ko itong ipipreach ko, kung i-share ko sa inyo, ni-imagine ko, nung mamatay na ang Panginoong Jesus dito sa mundo, at bumalik na siya sa langit, nagkita na sila ulit ng kanyang Ama. Nagkita na sila ulit ng God the Father. I was imagining, ano kaya ang naging usapan nila? Ano kaya ang naging conversation nila? For 33 years, ang anak ko ay nagkatawang tao. And yet, after 33 years, here he is again. Narito ulit siya sa aking kaharian. Ano kaya ang naging usapan nila? Ini-imagine ko po ito. Iniisip ko na siguro sinasabi ng Panginoong Hesus, Ama, mission accomplished. I have accomplished my mission. At sabi siguro ng Ama sa kanya, at dahil dyan, ano ang iyong kahilingan? Sabi ng Panginoong Hesus, Ama, una ko pong kahilingan, bigyan mo po ng buhay na walang hanggan ang sino man na sa akin ay sasampalataya. Sabi ng Ama, mangyayari yan, anak. Ano pa ang iyong kahilingan? Sabi niya, Ama, bigyan mo po ng kapahingahan ang mga kaluluwa ng sino man mamamatay na ako'y nasa kanyang puso. Sabi ng Ama, mangyayari yan, anak.
Pangatlo, ang sabi niya, Ama, bigyan mo po ng mansyon ang sino man napaparito sa langit. Ipaghahanda ko sila ng mansyon, ipahintulot ng bigyan ko sila nito. Ang sabi ng Ama, anak, mangyayari yan. Ano pa ang kahilingan mo? Marahil ang sabi ng Panginoong Hesus, Ama, hayaan mo akong sunduin sila. Sila na mga hindi dapat dumanas ng great tribulation. Sabi ng Ama, anak, mangyayari yan. At muli, tinanong siya, anak, ano pang kahilingan mo para sa mga tao? Ama, ipahintulot ko po. Nabigyan natin sila ng putong ng gantimpala. The crown of reward, sila ng mga nagsikap para sa akin. Sabi ng Ama, anak, mangyayari din yan. Bandang uli, sabi ng Panginoong Hesus, Ama, hayaan mo po akong isama ko sila sa pagbabalik ko sa mundo at sila'y gagawin kong tagapamahala sa loob ng 1,000 taon. Anak, mangyayari din yan. And lastly, sabi niya, Ama, ito ang aking huling kahilingan para sa kanila. Ama, hayaan mo pong makasama natin sila sa bagong langit at bagong lupa na lilikhayin natin. At makasama natin sila magpakailan, kailan pa man. Ang sabi ng Ama, Oo anak, lahat yan ay mangyayari dahil sila'y sumampalataya sa iyo bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. Parang napakaganda kung ganun ang conversation. And yet, lahat ng sinabi ko, biblically speaking, it will happen. Lahat yan nakatala sa Biblia. At yan ay hindi dahil sa ano pa ang ating ginagawa, ano pa man ang ating pagsisikap, hindi dahil sa ating sariling talino, sa ating sariling lakas, but only through Christ our Lord. So mga kapatid, si Haring David, ang sabi sa Biblia, he was a man after God's own heart. Ang sabi na nung panahon na siya nililiglig, tinutugis at nais siyang patayin ng kanyang mga kaaway. Sa Psalms chapter 31 verse 5, ano sabi doon? Father, God, into your hand I commit my spirit. You have redeemed me, O Lord God of truth. Binanggit din pala ito ni Haring David. Into your hand I commit my spirit. Ipinakikita ni Haring David na sa panahon ng kagipitan at wala nang iba pang malalapitan at magagawa pa, tanging ang ating Diyos na lamang. Sa Kanya na lamang tayo makakaasa ng proteksyon at ng pagliligtas. Maging si Esteban, noong panahon siya'y pinabato dahil sa kanyang pananampalataya, he uttered a modified prayer. Ang sabi sa Acts chapter 7 verse 59, and they stoned Stephen as he was calling on God and saying, Lord Jesus, receive my spirit. Para kay Stephen, wala nang mas hahalaga pa sa kaligtasan ng kanyang kaluluwa, ng kanyang espiritu. Kaya siya'y nanalangin sa ating Panginoong Hesus upang matiyak ang kaligtasan ng kanyang espiritu. So mga kapatid, when Jesus said, Father, into thy hands I commit my spirit, ang nais din ng ating Panginoong Hesus. We uttered this prayer at ipagkatiwala natin ang ating buhay, ang ating kaluluwa sa ating Diyos na buhay. This is the only way. Wala nang iba pa. Nakakalungkot lang na itong panahon na ito, itong araw nito hanggang bukas, many are performing activities ang akala nila nakalulugod sa Diyos. Kahapon or nung isang araw,
ay may parada po, yung Lenten Parade ng Taytay. Napakaraming kalsada ang sarado. At lahat ng samahan ng may penitensya sa Taytay ay kasama sa parada. Suportado ng mula kapitan hanggang konsehal hanggang mayor. At even maging ang mga opisyalis na ito, they were wearing costumes. Nakakalungkot lang na if they have this seriousness para gawin yung bagay na ito, bakit hindi ang mga Kristiyano na totoong nakakaalam ng salita ng Diyos? Who is bold enough to do these things? Sino ang handang mabato, handang mamura, handang mapalo, handang mabugbog sa paghahayag ng katotohanan? Napakahirap, hindi po ba? And yet, this is what the gospel is telling us. Go ye and preach the gospels and make disciples of all nations. At dito po akong tatapos mga kapatid. 1 Peter chapter 4 verse 19, ang sabi doon, therefore, let those who suffer according to the will of God commit their souls to Him in doing good as to a faithful Creator. So tayo yung inaatasan ng Biblia na ipagkatiwala natin ang ating mga espiritu sa ating Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Pagkatapos sa bitin ng Panginoong Hesus ang ikapitong wika, nung siya'y nasa krus ng Kalbaryo, ay nalagot ang kanyang hininga. Jesus died as a man, and yet after 3 days, He rose again. Dahil kung hindi nabuhay na muli ang Panginoong Hesus, walang silbi ang ating relihiyon at pananampalataya. Because the resurrection, the empty tomb, is the greatest fruit of Christianity, that our Jesus Christ is alive and will be alive forevermore. Sa kamatayan ng Panginoong Hesus ay nagbunga po ito. Unang bunga ng kamatayan ng Panginoong Hesus, kalayaan na lumapit sa Ama. Sabi sa Biblia, nung mamatay ng Panginoong Hesus, nung malagot ang kanyang hininga, lumindol, maging ang telon sa templo ay nahapak mula taas hanggang baba. It symbolizes, inalis na ang harang para ang tao ay makalapit sa presensya ng Diyos. We can do so. We can come to the presence of God through our Lord Jesus Christ. Pangalawa, binigyan niya tayo ng kalayaan sa paghahandog ng iba't ibang hain upang mapaluguran ang Diyos. Sa lumang tipan, kapag nagkasala ka, maghahantog ka ng isang hayop na walang dungis, na walang bahid, para patawarin ka ng Diyos. At marami pang form of offerings, material offerings. And yet, ang kamatayan ng Panginoong Hesus, ang lahat ng ito inawala, inalis. Because Jesus is the ultimate offering for our sins and transgressions. Siya ang pinakadakilang handog para sa tao. Pangatlo, kalayaan mula sa sumpa ng kautusan, the curse of the law. Nung tayo nasa ilalim ng kautusan, this is God, this is the law, and these are the humans. In every transgression, there is wrath of God. May kahatulan ng God, may parusa sa Diyos. Ito ang inalis ng Panginoong Hesus. He covered us with His blood para hindi natin danasin ang puot at galit ng Diyos Ama. And only Jesus can do that. Panghuli, ang kalayaan mula sa kaparusahan ng kasalanan. Freedom from the penalty of sins. Kung inyo lamang maririnig ang pinag-aaralan namin sa end times, you will know how dreadful it is kapag nahatulan ka at nadala ka sa dagat-dagatang apoy. Doon may apoy na hindi namamatay. Uuurin ka, hindi ka mamamatay. Nanaisin mong mamatay, hindi mo masusumpungan ang kamatayan.
Dadaing ka. Maglalangit-ngita ng mga ngipin mo sa hirap. Kakagatin mo ang sarili mong dila habang sinusunod ka. And yet, this will go on for eternity. And Jesus Christ set us free from the penalty of sins. His blood cleansed us of these sins. So mga kapatid, ang sabi po sa Proverbs chapter 16 verse 3, commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. Commit to the Lord whatever you do. Ipagkatiwala mo sa Diyos ang lahat ng iyong ginagawa. Pero higit sa lahat, sa panahon na ito na inaalala natin ang huling 7 wika ng Panginoon Yesus sa krus. We have to commit our spirit to God. For it is only in God that we will have salvation and eternal peace. Muli mga kapatid, sabi ng Panginoong Yesus, Father, into thy hands I commit my spirit, which is the same prayer that we should utter. The same prayer na dapat natin sasabihin natin, Ama, sa iyo ko pinagkakatiwala ang aking spirit. Sa iyo ko pinagkakatiwala ang aking pamilya. Sa iyo ko pinagkakatiwala ang aking mga pangarap. Sa iyo ko pinagkakatiwala ang aking mga ministry. For it is only Jesus that can give us success, salvation, and peace. Purihin po ang Diyos. Tumayo po tayo lahat. Hallelujah.